Iabre niyo mga Biblia palihog diri sa Matthew chapter 16. Magbasa tayo sa bersikulo. Dirita sa bersikulo 26. Matthew chapter 16 in verse number 26. Nana mo diya, say amen. The Bible says, "For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?" Magamputa. Amahan na mo nga langit nun, salamat kayo Lord sa imuhang kayo. Salamat Lord God for giving us the opportunity to worship you in spirit and in truth. Father, I pray that you bless the message that you have prepared for us. Lord, gamita kini para Ginoo sa amuang kinabuhi. Aron kami Lord God mahigmata, aron kami Ginoo makabaton o kaalam dinhi sa among kinabuhi. Lord, I pray nga kung naay mga nagsimba dinhi karon nga wala pa Ginoo nakabaton sa kaluwasan, I pray that they might be saved today. Para Ginoo sa mga Kristohanon who are in need of your direction, Lord, gamita kining imong pulong karon nga mag-guide sa ilaha ug maghatag sa ilaha og tama nga direction sa ilang kinabuhi. Lord, give me wisdom as I speak. Fill me with your Holy Spirit. Lord, wala ko'y mabuhat kung wala ka. Pasaylua kami Ginoo sa among mga kalapasan nga nabuhat. Lord, make us worthy to worship you today in spirit and in truth. Kani Amahan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat ug pwede na mo maglingkod mga igsoon. Ang pulong nga atong gibasa mga higala karong buntag says, "For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?" Karon mga higala, ang atong mensahe is this: think about your future. Kung ikaw mga higala maghunahuna sa imuhang kaugmaon, naa kahay mawala diya sa imuhang kinabuhi. Kung naa mga higala, what will you lose tungod sa imuhang kinabuhi karon o tungod sa imuhang ginabuhat karon? You know what? Sama sa kong gingon sa inyo kaganina mga higala, always consider the end. Always consider the consequence of our action today. Always consider your choices because naanay epekto sa imuhang kaugmaon. Higala, mga young people, bisan kita sa mga adults, kinahanglan ta mga igsoon mo consider sa ato ang kaugmaon. Now, God knows mga higala nga kita sa mga tao, kita sa mga adults, ang mga young people, gusto ta magunahuna unsay gusto nato sa ato ang kinabuhi. Unsay gusto nato nga maangkon sa atong kinabuhi. Tama? Gusto ta makaangkon og unsa better life? Gusto ta makaangkon og kaning nindot nga trabaho? Gusto ta makaangkon og stable nga pamilya? Gusto ta makaangkon og kalampusan? Gusto ta makaangkon og recognition sa mga tao? Pero gikan diri sa atong gibasa may gi-flip ni Hesukristo ang pangutana. Si Hesukristo may gala nagsulti, in other words, when he says this verse mga higala nga atong gibasa, nagsulti siya, yes, you can gain everything, but what if you lose the most important thing? Pwede ni mo maangkon ang tanan, pero unsay mawala sa imo? Naabay mawala diya sa imo ang kinabuhi? Daghag mga tao karon naningkamot sila para mo gain. Mo gain og career, mo gain og kwarta, mo gain og pleasures, mo gain og approval sa mga uban, pero wala nila gi-consider ang future.
ug unsa ang ilang mawala. Kay balo ba mo mga igsoon, life is full of trade-off. Every decision has a cost. Every choice leads to a consequence. Ug usa na kabutang nga dapat hunaw-hunaon nimo karon. Ang pangutana sa Ginoo mga igala diha sa imo, if you gain the world but lose your soul, worth it ba? Kung imong maangkon ang mga bahandi diri sa kalibutan pero mawala ang imong kalag, worth it ba? So karong buntag atong i-examine tulo ka butang nga mawala mga igala kung dili ka magunahuna sa imong kaugmaon. Nga kauban ang Ginoo diha. Importante mga higala nga sa atong kinabuhi ha, naa jud apilo nato kanunay ang Ginoo. Dili nato pwede mga higala nga ipagawas ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kaya ang atong kinabuhi mga higala paminaw, nakasalalay na siya sa Ginoo mga igsoon. So kung ikaw nada kauban sa Dios, mahimong secure ang imuhang kaugmaon. Mahimong safe ang imuhang kaugmaon. Mahimong bless ang imuhang kaugmaon. Pero once may gala, imuhang i-reject ang Ginoo ug tanggalo nimo siya diya sa imong kinabuhi. Bisan pa may gala, mudato ka ning kalibutanan eh. Naida kong abutang mawala sa imong kinabuhi. Ug mao ni ang gusto na ako may gala, ganong gusto na ako kamo sa mga Kristohanon diri maminaw gid mo sa pulong sa Dios. This one of the reason may gala ganong gusto na ako kamo mga young people kung mag-ani mog simbahan. Maglingkod gid mo diya sa inyong mga lingkuranan ug maminaw mo sa pulong sa Dios. Kay kung dili mo maminaw sa pulong sa Dios, it means inyong gipagawas ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Hello. When it's time to worship, let's worship God. Karon mga higala, kung ato ang walaon ng Ginoo sa atong kinabuhi, unsay mga possible nga mga butang mawala sa ato? Una sa tanan may gala, you may lose your soul. Kay balo may gala, kanang mawala imong kalag, it means may gala, mawala ka sa eternidad. Mawala ka dito sa langit. It means may gala, dili ka malangit. Maimpyerno ka. Higala, luwas ka na bagyod. Ikaw nga nagsimba karon, ikaw nga member diri sa North Davao Baptist Church. Akong pangutanon ta ka, luwas ka na bagyod? Aduna ka na bagyo'y relasyon diha sa Ginoo? Have you really accepted Jesus Christ in your heart as your Lord in life, as your Savior for your soul? Anak ka na bagyod sa Ginoo igsoon. You better examine that this morning, my gala. Kay si Kristo nagsulti, what shall it profit for a man if he shall gain the whole world? Bisan pa maayo kag trabaho, bisan pag maayo kag sweldo, bisan pa mga higala maayo kag negosyo, bisan pag maayo ka og dungog diri sa kalibutan, atubangan sa mga tao, kung ang imong kalag dili luwas, dili worth it ng tanan mga igsoon. Namina ba ta sa amen? Ang pinakadako nga kapildihan sa tao dili ang kanang pamina mawadan siya trabaho, dili ang kanang mawadan siya kwarta, dili ka na mawadan siya uyab, pero may gala ka nang mawadan siya kalag. Mawala iyang kalag. Hello? Mao ni ang usa ka butang nga dapat mga igala i-consider nato. Kay ang eternity mga igala, reality siya. You know what? Life is not ang kinabuhi mga igala, dili ni siya dula-dula lang. Dili dula-dula ang kinabuhi. Sama sa ginapakita sa mga uban nato di may galabano nga kung kita naata din maglakaw sa kalibutan, murag kita gadula-dula ta. We're not really serious may about sa ato ang pagsimba. We're not really serious about sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. We're not really serious in it.
And even in our life, mga higala, we're not really serious about handling sa ato ang kinabuhi nato. We're not considering, mga higala, nga naay kamatayon, nga pwede nato ato bangon. Na eternidad, human sa kamatayon, mga higala, nga kung asa, diha ta magpuyo. Consider the reality of eternity, mga igsoon. The Bible says, and as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Ang kamatayon sigurado, ang eternidad, sigurado po gina. Tinuod ang eternity. Na yung mga tao karon may gala, nana sila sa eternidad. Either na sila sa langit, ang uban nasa impyerno karon. Ikaw ka, kung kwaon ka sa Ginoo karon lawa, aska ka sa eternidad. Sa langit ka o sa impyerno? Muingon ka, sa langit ko pastor, kay member ko sa Baptist Church, dili ka na may gala ang basihanan. Just because you are a member in the Baptist Church may gala, moadto kag langit, dili. It's not about ang imuhang church membership, it's not about your religion, it's about may gala kung naa ba kay relationship diha sa Dios. Tinuod ba gyud nga gidawat nimo si Jesucristo diha sa imong kinabuhi? Dili pwede nga magpanggap lang ka nga Christian ka. Dili pwede may nga magpretend lang ka mga higala nga ikaw mga igsoon, spirituhanon ka. You can fake that right now, pero mga higala, in the end mga igsoon, mulutaw ang tinuod nga kondisyon sa imong kalag nimo. Luwas ba gyud ka o dili pa? You know what? Usab ano sa mga ginakatingalahan ako sa uban nato diri may gano, maka-question jud ko kung luwas na bagyod ang tanan nga member diri sa North Davao Baptist Church. Tinuod bagyod nga luwas ta? Kay usay ba no kung naa ba do yung mga kakulian, ay mga pagsulay, ay mga problema, usay may gila sa atong ginapakita, the way tang magkinabuhi, the way tang maglakaw may gila. Dili man gud usay makita nga kita mga luwas ta. Mura man gyapon ta mga anak mga higala sa atong kaaway. You better make sure that you are saved. Basin mao nay kamahayan nimo, kanang imong pagpretend mga higala nga Christian ka ug saved ka mga higala, paminaw, basin mao ra nay kamahayan nimo. Siguruha gyud nga ikaw luwas ka. Amen. Paminaw, ang usa sa mga timaylan sa tawo nga luwas, seryoso siya kung magsimba siya. Di siya magstambay diha. Mag-cellphone, while gasimba sa Ginoo. Hello? Nga naman, Pastor, that is not respecting God. That's not having the fear of God. Kung tinuod may kahadlok kita sa kung tinuod may kahadlok kita sa Dios may gala, whenever panahon nga magsimba gyud ta nga seryoso. Sincerely, genuinely. Mo ni tao nga luwas. Amen? Higala paminaw, there's a reality diya sa eternity, but naapoy ginatawa may gala nga kadaot or ruin sa pag-reject kang Kristo. John chapter 3 verse number 18 says, "He that believeth not is condemned already." You see, when a person keeps saying, may gala, later na lang ko nga magdawat sa Ginoo, may gala, kaya ba naman usang ginabuhatan ng tao? He is gambling his soul. Dili ka pwede may gala musulte, nga, unya na lang ko magdawat sa Ginoo, unya na lang ko maghinulsol, unya na lang ko magbago. Mura ka gasugal ana may gala sa imong kalag nimo. What if kung abtan ka sa imong oras? Kano sa panahon may galang nga dapat ta magbago? Kano sa panahon may galang nga dapat ta magtarong? Kano sa panahon may galang nga dapat nato seryosohon ni ato ang profession of faith nato? Are we really saved? Kita tanan nga naa diri karon, luwas ba gyud ta tanan? Higala, pag imuha ba no tanggalon imong kinabuhi, paminaw, pwede mawala imong kalag nimo.
Kitang tanan biya nangawala biya ta tungod sa atong sala nato. Mao na si Kristo ni anhi di may gala aron pangitaon ta ug luwason ta. Si Kristo ang makaluwas nato. So kung karon wa ka pay seryoso nga relasyon diha uban kang Kristo, karon ang panahon seryosohan na siya. Kay basin ikaw ang sunod nga kwaod sa Ginoo. Ug dili na tiyaw-tiyaw mga higala. Ang uban nato dili seryoso sa atong kinabuhi. Hello. Wa nimo may higala gi-consider basin ikaw ang musunod nga kwaon sa Ginoo. Kanay mo mga plano, kanay mo mga tinguhat, kanay mo mga ambisyon nimo, mga butang nga gusto nimo abuton sa mga basin di na nimo na mabuhat. Kay oras na nimo. Siguruha. Kanay mo ang relasyon sa Ginoo. Tinuod ba gyud na? Kaya basig abtan kag oras mga higala, abtan ka sa mga appointed time. May ikaw gapanggap lang ka nga luwas. Kaya imo ang gipanghambog nimo member na ka sa Christian church nga mao ang Baptist church. So save na ko. What if dili pa mahigala kanang change sa imong heart nimo? Kay wa pa nimo tinuod gi-welcome si Kristo di sa imong kasing-kasing. Wa pa nimo siya tinuod gidawat di sa imong kasing-kasing. Dili pa siya mao ang imong personal nga Ginoo sa imong kinabuhi. Dili pa siya mao ang personal nga manluluwas sa imong kalag nimo. Ug basin mao na siya ang mga rason may nga ikaw sige ka madani sa mga daotang buhat. Dali ka madani sa kalibutan. Dali ka madala may gala sa mga dili maayo nga mga binuhatan. Kay basin dili pa change ang imong heart nimo. Basin dili ka pa save. Amen. Ikaduha nga pwede mawala sa imo ang imong kaugalingon. You may lose yourself. Kini para ni sa mga luwas. Para ni sa mga anak na sa Ginoo. Ang point 1 nato para ni sa mga dili pa luwas. Pero ang point number 2 nato mahigala para ni sa tao nga luwas. Sigala paminaw. Pag imuha walaon ang Ginoo diya sa imuhang kinabuhi, pwede mawala ang imuhang identity. Pwede mawala mahigala ang imong direksyon. Just like the prodigal son. Sa inyo mabasa diya sa Lucas kapitulo 15. Sa diha nga siya ning rebelde sa iyang amahan, ning layas mga igala ug nagkinabuhi sa iyang kaugalingon. Kay balo ba mo, wa na siya nailhi mga igala nga anak siya sa hari. Nawala ang iyang identity, nawala ang iyang maayo nga pangalan, nawala ang iyang testimony, nadaot ang iyang reputasyon. Igsoon ikaw pud kung magpalayo ka sa Ginoo, mawala pud ang imuhang identity. You know what? The prodigal son, when he left the father, he lost who he was. Higala, letter A, you lose your purpose. Pwede mawala ang imong purpose nimo. Kaya balo mo may gala, ang Diyos na siya purpose sa itong kinabuhi. That's the reason why nga nung human nga na-save ka, wa kapag ipapauli sa Ginoo dito sa langit, kay napa siya'y katuyuan sa imong kinabuhi. Napa siya'y gusto may gala humanon sa imong kinabuhi. Napa siya'y gusto i-fulfill sa imong kinabuhi. So kung ikaw mo rebelde ka sa Ginoo, mo supak ka sa iyang plano may gala, mo disobey ka sa iyang order niya, ug magkinabuhi ka sa imuhang kaugalingon, then mawala ang imuhang purpose. Proverbs 29 verse 18 says, where there is no vision, the people perish. Walay direction ang kinabuhi kung wala ang Ginoo sa kinabuhi. Kung wala pod ang pulong niya diha sa imong kinabuhi. You know why? Naay mga young people karon bisan may gala nagsulti sila, save sila may gala. Kung tanawon ni sila walay direction nilang kinabuhi kay bilang mga ano, kay wala nila paminaw o ginadawat ang pulong sa Dios diya sa ilang kinabuhi. Naay mga young people kagasig simba pero mga wala ginadawat ang pulong sa Dios. Naay mga adults pod daghan na kay kag mensahe na dungag gikan sa pulong sa Dios. Pero may tanawa, ang imong kinabuhi wa jud na nag-grow. Wala ka nagbunga.
You know why? You keep on hearing, but you're rejecting the Word of God. Wala mo gina-apply ang pulong sa Diyos. That's why there's no change. You keep on rebelling. Nga naman, si paminaw. Pagabot sa gawas, gina-disobey nimo ang pulong sa Diyos. Unya, natingala pa ka nganong libog ang imong kinabuhi. Libog ang imong kinabuhi kay way direction ang imong kinabuhi. Kay gina-reject nimo ang pulong sa Diyos. So you will lose your purpose. Ikadua, you will lose your purity. 1 Corinthians chapter 6 verse number 18. Basahan nato ni siya. 1 Corinthians chapter 6 in verse number 18. Kung sa gingon may gala sa pulong sa Diyos diri, 1 Corinthians chapter 6 in verse number 18. Nagingon diri ang Bible may gala sa tuwa in verse number 18. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body. But he that committeth fornication sinneth against his own body. Daghang mga people karon nawala ang ilang purity. Nawala ang ilang testimony. Nawala ang ilang innocence. Nawala ang ilang integrity. Why? Because they don't think about their future. Young people, paminaw, kung di ka maghuna-huna sa imong kaugmaon, mawala ni mga butang sa imo. Integrity, purity, testimony, innocence, ang imong purity, mawala na siya. Always consider your future. Ay mga young people karon, gusto lang kagpalami. Gusto lang ka nga tilawan nimo ang lami. Muna mosulod kag immoralidad. Kay gilok kayo imong unod. And you're not thinking about your future. Wa ka gahuna-huna sa imong testimony, sa imong innocence, sa imong integrity, sa imong purity, nga mawala na imong dungog, imong pangalan, ang imong pamilya, ang imong anak. Hello. Well, ikaw nga nagpakasala, gakatawa lang ka, ang imong ginikanan, naghilak na. Igasalig ta, tabangan ta sa atong ginikanan, sa atong dautan nga gibuhat. Hello. Pwede mawala imong kaugalingon, mawala imong identity, mawala imong direction, mawala imong katuyuan. Sayang! Na yung mga young people nung tagamito nung ta sa Ginoo. Sayang! Na ito'y may plano ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Pero sila rin gadaot. Ganuman, gipagawas ang Ginoo. Na mga young people nga standby dito, wag yun mo'y ka ng plano sa inyong kwan. Kinabuhi nga magseryoso mo. You're just playing the life that God has given you. Sa kay mga iba no, maligsan ka niya no? Madisgrasya ka? Kay imo lang gidula-dulaan ang kinabuhi igsoon? Gasimba ron, nag-cellphone ka diha. Hello? Don't do that the next time. I'm very sick today. Imagine kasimbat ta may gala makita ni mo
My goodness. Lord, have mercy. Ushers, unyang hapon na po, i-check niyo dyan sa pikas. Never tolerate it. Young people, I don't want your life to be ruined. Unta ikaw po unta. Because I don't want your purpose nga mawala. I don't want your purity nga mawala. And I don't want your peace nga mawala. Kaya ang possible mga igsoon, kung imo at tanggalon ang Ginoo sa imong kinabuhi, di lang mawala ang purpose imo, di lang mawala imong purity, mawala po ang imong kalinaw. Isaiah 48 verse number 22. What to tadra? Isaiah chapter 48 in verse number 22. Ang pulong sa Diyos nagingon diri sa atwa, there is no peace. Look at this. Tanawan niyo ni. Young people, tanawan niyo. There is no peace, saith the Lord, unto the wicked. Walay kalinaw sa mga nagpalayo sa Ginoo. Do you think mga higala magpalayo ka sa Ginoo? Muunda ka sa pagalagad, muunda ka sa pagsimba, may muunda ka ba? Magkinabuhi ka sa imong sarili nimo. Kaya ba baka di ka pugngat sa Ginoo na? Neither ako mga higala mupugong sa imo ha. Kaya ikaw mismo makita nimo ang klaseng kinabuhi nga magpalayo sa nga nagpalayo sa Ginoo. Ikaw mismo makita nimo unsa kaalaot ang kinabuhi basta magpalayo sa Ginoo. Consider this. Balik ang points. 3 things you will lose if you don't think about your future with God in it. Pwede mawalay mong kalag. Ikaw, patik-atik lang kang save ka, pwede mawalay mong kalag sa eternity. Ikaduha, ningingon ka nga save ka, pwede mawala ang imong kaugalingon, mawala imong identity, mawala imong maayong nga pangalan, mawala imong dungog, mawala imong reputasyon, mawala imong integrity, mawala ang imong purpose, ang imong purity, ang imong peace nimo. Young people, ayaw wala ang letter B sa imong kinabuhi. Naminaw mo young people? Kaya ba lumunsay prayer na mo para sa inyo ha? Honor. Mahimong honorable mo. That's our prayer for you. Kisa diri sa mga ginikanan diri, kisa diri sa mga parents diri, gusto ninyo ang inyong anak maburusan nga dili makasal. Kisa parents, raise your hand. Di ba wala? We as parents gusto nato, prayer nato, desire nato para sa itong mga anak mahimong honorable ang ilang kinabuhi. Gusto ta muhatag og blessing ana para sa itong mga anak. Amen ba? Sa ato tanang mga Kristiyan, gusto ba nato mawala tong peace nato? Kabalo mo nga anong gubot akong una-una ron? Kaya nakakita ko og dili mao kaganina. And that bothered me. Basta naay dili mao mga higala, masagol sa maayo, maguba gyud. Kung kita magsimba, we better come with a right purpose and motive. Amen ba? Ikatulog ang katapusan, you may lose your security. Kung sa man you lose your security, pastor, pwede mawala ang protection sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pwede mawala ang panalangin niya sa imong kinabuhi. Pag imuha may galaw, wala ng Ginoo sa imong kinabuhi. Amen ba? Kaya ba mo, ang Diyos ang nag-provide og protection, ang Diyos ang nag-provide og guidance, favor, og panalangin?
But when a person insists, ako ra magbuot. Sige. The moment nga ang tao musugod og sulti ana, he stepped outside of God's covering. Ninggawas siya sa protection sa Ginoo. Once magbuot-buot ka sa imong kaugalingon, yes, namatay free will mga igsoon. Pwede man ka magpili sa imong gusto nimo, but know this, whatever unsa imong pilion nimo, naa nay consequence. Di wa man kabuti sa Ginoo sa imong pilion nimo. Kung pilion nimo magrebelde ka, hala, sige pagrebelde. Choice man nimo na. But know this, na nay consequence na. Kung pilion nimo nga ikaw may ganang musunod ka sa Ginoo, automatic na po'y consequence na. Maayo, panalangin, kalinaw, kalipay, favor sa Ginoo. Pero magrebelde ka, kinsa may mubuot nimo igsoon. Gusto ka magbuhat sa imong gusto? Gusto ka may ganang nga magkuandira, magbinuang na sa gawas? Buhata! And I'm not saying this to encourage you. Pero naa kay free will. Kung gusto ka magbinuang, gusto ka magdinautan, Kristohanon makaka, anak ka sa Ginoo, buhatan na siya ug makita nimo ang consequence. Kisa may mupugong nimo. Wa man gani na pugni sa Ginoo ng mga uban. Hello? Wa man gani pugni sa Ginoo kanang mga Kristohano nga gusto pa mo inom, gainom sila, gasugal sila, gabuhat sila mga gasayaw-sayaw. Wala man sila, gipugnan ba sila sa Ginoo? Nanguyab og unbeliever, gipugnan ba? Ha? Gipugnan. Panguyab og unbeliever, di ka pugnan sa Ginoo. But know this, na consequence na. Pugnan ba di ka sa Ginoo? Di ka pugnan sa Ginoo basta gipahibalo ka niya karon nga kung imo na buhaton mao ni mapala nimo. Og di wa kay ibasol kung dili mong kaugalingon. Magrebelde mo sa iyong pastor? Sige, buhatan niyo na. Supakan ninyo ang Hebrews 13:17. Supakan ninyo may gala. And you will see the consequence later. Masulti ninyo ng Proverbs chapter number 5. How I have hated my teachers. You will mourn at the last. Abi mo rebelde ka sa pastor, di gusto ka magrebelde? Di mo tagapungan. But know this, na consequence na. Whatever you sow, you will reap. Amen? Ang mawala sa imo, diretso lang ta because of time. Ang mawala sa imo, mao ni siya mga igsoon. Unsa nga security? Mawala una, letter A, the loss of God's protection. Kisa di siya gusto ka protektahan sa Ginoo. Pastor, unsa man ang protection, pastor? Protection. Kaya mo sa protection may gala? Safety. Unsa pa? Good health. Likay sa mga sakit. Dili ba no? Hello, amen? Psalms chapter number 91, ang uban nangatakdan nagsakit, ikaw may gala, wa pa ka natakdan og sakit. Nga naman, because of God's protection. Gusto ta na? Pero once may gala paminaw, magrebelde ka sa Ginoo, ipagawas mo Ginoo sa imong kinabuhi, magsunod ka sa imong kaugalingon dala nimo, mawala ang protection sa Ginoo may gala sa imong kinabuhi. Amen ba? Basa na to kada there, Psalms 91 verse number 1, dali lang dira ta Psalms. Okay, before tang verse number, tanawa, the Bible says, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Safe good siya. Nagyo siya ilalom sa protection sa Ginoo, amen? Basta mo abide ka. Amen. Sa Ginoo. Verse number 2, let's go. Verse number 2, I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress, my God, in him will I trust. Let's continue. Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence. Unsa man ning may galam? Snare of the fowler. Kisa man ning fowler? Ang yawa. Amen? Ang yawa na siya ilitag, may lagi ko sa pero ikaw may luwason kasi ginugikan sa litag may gala sa fowler, and from the noisome pestilence. Unsa man ning pestilence? Unsa de?
O kung sa mga kwan. Verse number 3. Verse number 4. He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Verse number 5. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day. Verse number 6. Nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. Verse number 7. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Nga no man may gara, kay giproteksyonan ka sa Ginoo. Gusto ba mo yun, ani? Pabilin mo sa Ginoo. Obey mo sa Ginoo. Sundan niyo ang Ginoo. Kaya kung di ninyo may gala buhaton dili ninyo ni masinati ang protection sa Ginoo. Ikaw magpili. Kay balo ba mo, ang sa kabutang ang akong gipangay para sa akong pamilya may gala. Every night, the family prayer mi da sa among kwarto na mo. Di gina mawala may gala. Pinakauna gina ang protection ngay sa Ginoo para sa akong family. Dili kwarta akong ipangayoy. Dili sakyanan, dili bagong sakyanan, dili may gana dili mga butang. Pangutanan niyo kasawa. Every night, pangutanan niyo ang akong mga anak. Isa ang akong ginapangayo para sa akong pamilya, protection sa Ginoo. Kay para sa kuha, usani sa mga pinaka-importante. Imagine, protektahan ka sa Ginoo laban sa mga sakit. Proteksyonan ka sa Ginoo laban sa mga dautan ng mga tao. Proteksyonan ka sa Ginoo laban sa mga disgrasya, mga aksidente. O pili ka, dagang kag kwarta, dato ka, gwapo kag sakyanan, pero may gala, dili ka safe. Dool ka sa disgrasya. Dool ka, sige ka sulungod ng mga daotang tao. Kung sa ka may gala, sudlon mo da sa iyong balay. Pili ka. Ikaw tinilindo, kung sa piliunin mo, tagaan ka og 50 million or dool ka sa peligro. Kamu inyong pamilya, sudlon mo. Ug daotang tao da sa iyong balay. Kisa din sa inyo may gala, nga walay sarado ang inyong kwan niya, ang inyong balay ninyo. Walay gate. Bisang napanay gate may gala, kung wala ang protection sa Ginoo, pwede ka sudlag daw tang mga tao. Ang akong ginapangayo, protection sa Ginoo. Bisag unsa pa naka highly security ang inyong balay niyo may gala, pag sudla nagdaot ang tao, masulod gina niya basta wala ang protection sa Ginoo. Pero ikaw, biya ka sa kuan, rebelde ka sa Ginoo, disobey ka sa iya, ha? Gusto ka sa imong sunod imong kaugalingon nimo, hala, sige, buhatan na, di makapugan sa Ginoo may gala, pero know this, mawala ang protection sa Ginoo sa imong kinabuhi. Di nimo makita. Ikaduha, the loss of God's provision. Klaro di ba ang Bible igsoon? Matthew chapter 6 verse number 33. Kung saan ginyo sa Bible may gala, but seek ye first, dili ba, the kingdom of God? Asang provision dira? Ang provision dira may gala, and all these things shall be added unto you. Asang provision dire? Sa second part ani nga bersikulo. Paminaw mo may gala. Paminaw mo. The moment imuhang pagawson ang Ginoo diha sa imong kinabuhi, mawala ang provision sa Ginoo diha sa imong kinabuhi, sa imong pamilya. Hello? Namoy ni dili ma-provide. Nga naman, diha sa imong kasing-kasing imuhang gipagawas ang Ginoo. Unsa ikatulo pa? Unsa pa ang mawala may gala ikatulo? The loss of God's presence. Mawala ang presensya sa Ginoo. Judges chapter 16 verse number 20. Basahon nato may gala. Kani si Samson ba no? Gadahom pa ni siya ba nga napang Ginoo naguban sa iya ha. Gakwan-kuan paghapon. Siya tawag gani? Galingaw-lingaw paghapon siya sa iyang sala niya. Chapter 16 verse number 20. Check nato kung tama bang verse. Tanawan niyo may gala. And she said, nagingon si Delilah, the Philistines be upon thee, Samson. And he awoke out of his sleep and said, I will go out as at other times before. Nagdahom gid siya. Nagdahom gid siya nga napang Ginoo gauban sa iya. Nagdahom gid siya may ilang kusgan pa siya. Pero tanawa may gala, and he wist not, basahon ako balik be. And she said, nagingon may gala si Delilah, the Philistines be upon thee, Samson. Unya ni mata si Samson gikan sa pagtulo may gala and said, I will go out as at other times before and shake myself. Pero tanawa, and he wist not, and he don't know that the Lord was departed from him. O, siya ba, nibiya ng Ginoo sa iya ha?
Kung sa abot pasabutan ning biya na Ginoo sa iya may. Abot pasabutan biya na ning biya na ang presensya sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Kay balo ba mo na yung mga Kristo may gala paminaw? Kinabuhi lang gyapon sila. Kasi simba lang gyapon sila may gala, pero tanaw wala na matikdan, wala na ning biya na ang presensya sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Mo na may gala na yung mga panahon magsimba ka, uga ang imuhang pagsimba sa Ginoo. Kasimba ka dapat di ba malipayon ng Kristohanon, pero wa kay kalipay kay ngano may gala, wa na ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ning biya na may gala kay ngano man may gala, naa siguro ginahuptan nimo nga sala diha sa imong kasing-kasing. Mao na rason. Sala man gyud hinungdan ngano mo biya ang Ginoo. Unsa pa man di ay? Bisa na itong pag-ampo, di na magay dunggon sa Ginoo may gala. It means may gala, ning biya ang presensya sa Ginoo. Psalm 66 verse number 18 palihog. Psalm 66 verse number 18. The Bible says, Psalm 66 verse number 18. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Claro. Isaiah 59 verse 1 and 2. Verse number 2. The Bible says, Isaiah chapter 59 verse number 2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Kasi kita ba no, mag-pretend na lang tamay gala nga okay pa ta. Mag-pretend pa tamay gala ba no, nga okay pa na among pamilya. Mag-pretend pa tamay gala nga okay pa man kasi mamig simba. Ang pangutana, napabang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi? Napabang presensya sa Ginoo diha sa inyong panimalay? Kay basing kasigag simba, pero ikaw, imong pamilya, nagpakasala sa gawas. Kung ikaw ning naiguan ni Maygala, ayaw kalain sa kuha. Pero tinuod ni Maygala, kamaturan eh. Na yung mga Kristohano Maygala, kasi simba, pero nagpakasala sa gawas. Mag-expect ka ang presensya sa Ginoo na sa inyo, ha? Hello? Magi din tawon ng igsoon. Si Samson, nagdahom. Napang Ginoo naguban sa iya, napang presensya sa Ginoo sa iya. I will go as at other times, and I will shake myself. Unsa akong gibuhat sa mga kaaway, before, buhatong gyapon ako nakawa siya kay balo ning biya ng Ginoo sa iya. Basta inyuhang sudlag sala ang inyong kinabuhi, inyong pamilya may gala. Ug inyong pag-awso ng Ginoo, i-welcome ang sala, pag-awso ng Ginoo, pamina, mubiya ang presensya sa Ginoo. Bilan nimo nag-okay mo, pero di na okay. Makita man ninyo, magmala man ang inyong dagan sa inyong panginabuhi igsoon. Makita man na ninyo. Puros palpak, puros failure, puros kapildihan, puros disappointment. Basta ingon ana gani ang kanunay nimo makita may gala, walay joy, walay victory, puros discouragement. Usa na kabutang dapat nimo may i-consider, napa ba ang presensya sa Ginoo sa akong kinabuhi? Unsa man eh? Abi ba nako ang Ginoo pro victory siya? Nganong kapildihan man ni kanunay ako na sinati? Nganong sige man ko ma-disappoint? Abi nako ang Dios kay Dios siya sa kalipay. Nganong samok man niya mo ang pamilya? Abi nako ang Dios siya sa kalinaw. Basin may gala ning biya ang presensya sa Ginoo kay nay sala diya sa imong kinabuhi. Woohoo! Basin nay sala diya sa imong kasing-kasing. Man, bisag unsa imong buhaton nimo, digid mo lampos. Naamoy gipalit. Nga butang, dali na mawala sa inyo ha. Di ninyo ma-enjoy sa dugay nga panahon kay ngano mamigala basin ni biya ang presensya sa Ginoo ba. Amen. Si Samson nawala yang kusog tungod kay ning biya ang Ginoo sa iya. Ug gipagawas niya ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Bantay ta ning kaning sobra kay ta ka kumpiyansa sa atong sarili higala. Ang uban nato ba nang kuan na kayo ba kanang kumpiyansa ra kayo ta. Si Samson kumpiyansa lang kayo. Gasalig kay kusgan siya. Ikaw unsay imong ginasaligan nimo? Do you think makaluwas na nimo sa tanang higayon? Kanay imong ginasaligan nimo? Kinsa man na? Kinsa man ang nag-encourage sa imuha sa pagrebelde sa Ginoo. Nga nung pag-awso nimo ang Ginoo, basin na kay
Basin na yung mga nagpaluyo nimo igsoon. Gawa sa imong pride nimo. Mo so na ang pride nato may gala ba doon, ning grabe na itong pride may gala kay nakita na to natay mga supporter, nay mga nagpaluyo nato. Basin kanimong trabaho, basin na kay kwarta karon. Basin na kay mga paryente may gala diya sa gawas nga grabe gid sila kakuan gid sa imuha. Kay encourage sila pag-rebelde, kuha na to mga nang wali-wali ni pastor ya, kaig tuwa na. Hello? Tinood ba yan ako gisulti-igsoon? Na yung mga Kristiyano nga kaniadto, mga maayo, mga buutan, mga faithful, mga good follower ni Kristo, pero sa kalit lang nga panahon may gala nun, ninggahi ilang kasing-kasing, ninggahi ilang ulo, nagrebelde sila, ning taas ilang pride nila, musukol na sila may gala. Ano ka ha? Kay base na yung mga nagpaluyo. Base na sila mga ginasaligan karon, diya silang kinabuhi. Ug mao nay bantayan nimo kay nga naman sa isa lang ka panayhop igsoon, pwede na kwaon sa Ginoo. Pwede ginakwaon sa Ginoo. Na 65 million worth of mansion mga higala, isa lang kabagyo, guba na. Na ay bilyonaryo mga higala. Ha, sa usa ka nasod mga higala, grabe siya ka-arugante, proud kay siya nga pagkatao mga higala, pero sa isa lang ka panayhop sa Ginoo mga higala, paminaw na bankrupt siya. Karon siya pa, bilyonaryo siya, karon na siya utang $3 billion. Asa siya karon pastor? Nasa prisuhan. Wala tay dapat ipanghambog sa atong sarili nato. Kay ang tanan iya sa Ginoo. Hinulam tanan ang naa sa tuwa. Ayaw gyud ipagawas ang Ginoo sa imong kinabuhi kay the moment buhaton nimo na paminaw, mawala ang protection sa Ginoo. Mawala ang provision sa Ginoo. Mawala pud ang iyahang presensya. Amen. Para sa ako, kaning tulo ang pinaka-importante. Biblical man po ni. Sa imo mga higala, unsa may mas gawa sa aning tulo nga akong gipakita sa inyo sa pulong sa Dios. Unsa pa may mas importante aning tulo be? Namoy na unaan? Wala na. Kaya nga naman, mao man ni siya mga higala ang highlights gyud. Pag save na ka, ang pinaka-importante ang protection sa Ginoo. Ang provision sa Ginoo. Bisan mga higala, okay lang, dili ba no, okay lang no, dili ta mga milyonaryo, dili ba no, dili ta mga dato, basta gina-provide lang sa Ginoo kanunay sa ang ato mga panginahanglan. Di ba no? Mao nay mas nindot ug mas lami. Nga naman nay contentment tira. Ikatulo, ang presensya sa Ginoo. Ikaw may gala, pili ka may gala, lingalingaw ka sa kalibutan pero wala ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Asay mas pilion nimo mga higala? Asay mas pilion nimo? Sala o presensya sa Ginoo? Para sa ako presensya sa Ginoo. Kay balo mo mga higala, ingani kanindot ang presensya sa Ginoo. Sure, di ba gingon mga higala ni David? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. That's God's presence. Ang gusto na ako may gala, dili gid mo biya ang presensya sa Ginoo sa ako. Kaya nga naman gusto na ako nga ini kamatayon ako may gala, peaceful ko sa ako ang kamatayon. Di ko gusto may gala nga mamatay bitaw ako, gamugot akong nawong, na ako'y mga pagmahay, na ako'y mga regrets sa akong kinabuhi. Di ko gusto yung nana. Ang akong ginapray may gala, ginapangin ako sa Ginoo nga kung mamatay ko may gala ka ng happy ko, ready ko, and peaceful ko mga igsoon. Kaya nabati na ako na ayang presensya sa ako Gusto mo na? Pero pangit nang mamatay ka mahigala, nagpakasala ka. Nag-disobey ka, nagrebelde ka, nagkinabuhi ka sa garbo higsoon. Pangit na, maabtan ka sa imong kamatayon, maunay last mga higala, nagibuhat nimo sa imong kinabuhi. Walay kalinaw o kalipay diha sa imong kamatayon. Walay grasya sa Ginoo dira. Kung sa giyon sa Bible mga higala, He giveth more grace to the humble. Amen ba? Kanin tulo, kung naamoy nauna-unan nga mas labaw pa atong tulo, may gala, ingna ko ninyo may gala. Kaysa ako, base sa akong study, kani ang pinaka-importante. Protection, provision, o presence sa Ginoo. Amen. Manindog tang tanan palihog. Let us pray. Father in heaven, salamat Ginoo sa mensahe. Pasaylua mi Lord God, sa mo ang mga kasaypanan, sa mo ang
mga sala Ginoo ug sa ako apod Lord God nga nawala ang akong pasensya karon, na stir up ang akong spirit Lord tungod sa butang ako nakita nga dili mao during nga kami nagsimba sa imuha, because I know Lord dili gito acceptable sa imuhang atubangan Ginoo. And Lord God, bisan sa panahon ni Moses Ginoo, nga while siya Lord God naa sa Mount Sinai, nakiistorya sa imuha sulod sa 40 days and 40 nights, nagkuha Ginoo sa 10 commandments. Ang imong mga katawhan Lord God naa dito sa ubos sa Mount Sinai. Nagdula-dula, nagsayaw-sayaw, naghudyaka, naginom-inom, nagbuhat og mga immoralidad Ginoo. And Lord, you are angry at them. And Lord, giingnan nimo si Moses naog dito kay ang imong mga katawhan nagbuhat og dautan sa akong atubangan. And Moses was very upset. Gilabay niya ang duha ka table of stone tungod Ginoo sa iyang kasuko. And I know Lord God, nasabtan nimo Ginoo ang akong spirit po karon. Same kay Moses Ginoo, kay nako'y nakita nga dili tama and disorder Ginoo sa panahon nga kami magsimba sa imuha. Lord, pasayloa atong mga young people Ginoo who are not right sa imong atubangan. Lord, I pray that you help them. I know Lord, they are a work in progress. There's a lot of things na kinahanglan pa nila Ginoo makatunan sa ilang kinabuhi. Lord God, I pray that you will love them and help them nga sila Ginoo mag-grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Father, I pray nga ikaw Ginoo magtabang sa ilang, magtabang sa among tanan. Lord, nasayod ka Ginoo nga gihigugman ako to mga young people nga akong gibadlong dito Ginoo, and bisan Ginoo sa mga members diri Lord God nga naay mga buhaton nga dili maayo sa imong tubangan. You know Lord nga every time magwali ko sa ila sa imong pulong Lord God, I preach them your word with love. And Lord God, I pray that you help us today and conform us in the image of your Son, the Lord Jesus Christ, because that's what you desire from us. Na kini among kinabuhi Ginoo, makonforma kini sa imahe sa amo ang Ginoo nga mao si Kristo. Kung naay mga nagsimba diri Lord nga dili pa tinuod saved, I pray Lord that they might be saved. Naay mga Kristohanon Lord nga nagsimba karon nga dili siya tarong atubangan sa imo. Please do something sa iyang kasing-kasing karon Lord, baguha ang iyang kinabuhi. I-bless Lord ang imong mga katawhan. I-bless Ginoo ang imong invitation. Ug kami Ginoo samtang moduol kami diha sa imuha. Ug kaning tanan amahan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo nga among manluluwas. Pabilin natin sa pagduko sa itong mga ulog, sa pagpiyong sa itong mga mata. Karon nga bunta may higala, nagtuod ko, istoryahan tang tanan sa Ginoo mga higala. The Holy Spirit is talking to you in your heart right now. Karon nga buntag mga higala, kung ikaw ni mga igsoon, ang ginamin sa ato ang Ginoo sa iyahang pulong karon, you better get business with God today. I-deal ka na nga issue sa imong kinabuhi, ang butang nga dili maayog, ang butang nga dili tama sa imong kinabuhi, and get right with God. Basin may gala na dili tama, na dili maayo dahil sulod sa imong kasing-kasing, way nakakita ang tao, pero may gala ikaw kay balo ka, ang Diyos kay balupod siya. Basin dili ka pa saved, or basin saved na ka but your heart is not right with God, basin na kay secret sin diya sa imong kinabuhi nga ikaw lang ug ang Dios ang nakaibalo. Higala di gyud na palampasan sa Ginoo kanang salaana. Di pwedeng magdala kag sala labi na kung anak ka sa Ginoo. I-confess na atubangan sa Dios. Pangayog pasaylo. Ug tuguti ang Dios kamo bag-o sa imuha. Karon mga higala, mag-ampot ta. Mga itagpasaylo sa Ginoo, because we're still sinners. But praise God, giluwas ta niya tungod sa iyang grasya. But we need to confess our sin, and we need to ask for His forgiveness and get right with God. Karon mga higala, kung gusto ka mag-ampo karon, hawada sa imuhang lingkuranan, ani diri sa altar, make business with God. Dala ang issue mga higala nga ikaw lang nahibalo, unya i-confess siya sa Ginoo. Mangayog pasaylo sa Ginoo, Lord, forgive me. I've done this sin. I've done this thing in my life, and I know Lord God, dili ni siya tama. Forgive me Lord. Cleanse my heart. Change me. Lord, please help me.